Hello guys, isang magandang umaga. Kamusta? Napaganda ng panahon ngayon. At nakaupo ngayon sa trabaho kaya maglilinis ako ng bahay. Kasi madaming dumi sa carpet. Maski dun sa sofa, may mga dumi-dumi na rin. At nakaupo tayo ngayon sa trabaho kaya may pagkakataon tayo maglilinis ng bahay. At kaya din ako bumili ng vacuum kasi dati ang ginagamit ko lang walis. Ang hirap walisin kapag carpet. Hindi makuha masyado yung mga dumi. And meron namang lumang vacuum. Kaso nga lang mahina na humigop. Kaya bumili ko. Nakita ko to sa Kohl's. $60. And then may magagamit na ako. And meron nga para tayo ditong box. Magpapabagay ko. Unang pabagay ko sa Pilipinas. Kaso hindi ko pa madala sa Hindi ko pa madala sa doon sa magpapadala, doon sa carrier kasi nga busy yung tropa. Gamit lang tayo ng sasakyan niya tapos magpapatulong na rin tayo magbuhat kasi hindi ko kayang buhatin eh. Ayan, tapos na ako mag-vacuum dito sa may sala. Tapos dito sa hallway papunta sa kwarto. Tapos ito nga pala yung bola ni Paditolits. Shout out sa'yo Paditolits. Baka itapon ko na tong bola mo kasi nagbabawas na ako ng gamit dito sa bahay. Kasi may plano ako lumipat, alam mo naman yun. Kaya baka itapon ko na rin. And may mga ibang gamit na rin akong tatapon pa rito. Ito, tapon ko na to, gumagana pa to pero i-dispose ko na rin. Ayan, upuan. Tapos siya, mga painting. Tapos to, orasan. Kasi yun nga, may plano akong lumipat kaya nagbabalak na akong dispose yung mga gamit. Para pag alis na ako, di na ganun karami yung hakutin ko. So, dito naman ako maglilinis sa sa may kusina. Ayan, tapos na rin tayo mag-vacuum dito sa kusina at namap ko na rin siya. Tapos nalinis ko na rin yung lababo bahagya. Hanggang dito yung nilinis natin sa laundry area. Tapos, ayan, nakababad na rin yung mga uniform ko. Bali, bukas ko siya isasanang dito sa washing machine. Binabad ko muna para matanggal yung mga dumi, alikabok. Tapos minsan kasi natatalsikan ng langis yung uniform namin sa trabaho.
Tapos ito nga pala yung mga gamit na i-dispose ko na. Ayan. Di-dispose ko na itong mga to. Tapos ito nga pala mga bottled water or water bottle. I-return natin doon sa machine. Baka mamaya or bukas. Tapos meron pang iba ron. Tapos ito pa yung iba. So i-return ko yan sa machine. Tapos ito nga pala yung naiwan na bisikleta ni Kabayan, yung kasama ko dito dati sa bahay. Tapos ito yung ginagamit ko. Tapos ito naman yung luma akong bisikleta. Bebenta ko na rin to. Ayun yan, kailangan ko pa rin asikasuhin to. Kailangan ko pa maayos, matanggal yung mga hindi na kailangan. Lalo na to, hindi nagagamit. Bali, pinaglumaan din kasi yan. Kaya nilabas namin dito. Tapos meron pang bed frame doon, no? Yun yung mga pinoproblema ko kapag alis na ako dito sa inupahan ko na to. Hindi ko alam kung saan ko pagdadalhin. Pero ito pwede kong dalhin sa workshop to. Doon ko na lang itatapon. Sayang pero wala eh. Ako din mahihirapan pag naghakot kapag alis na. Tapos yung basura talaga yan. Laki ng uwak. Ang laki ng uwak. Yan, di ko pa rin naikabit ng screen na to. Wala kasi kung ano, hagdan. Ang ingay ng mga uwak. Magsasalang pala muna ako ng kanin kasi mag-alas 12 na rin. Para may makain tayong pananghalian. Early the next morning. Hello guys, magandang umaga. Tara almusal tayo. Ito nga pala yung pagkain ko ngayon. Nagprito ko ng itlog tapos nagprito rin ako ng 2 pirasong tuyo. Tapos sinamahan ko ng dilis. Tapos siya may sausawan tayo suka. At nagsangag din ako ng kanin. Bagong luto lang ang kanin pero naisipan ko magsangag kasi yung pinagprituhan nga ng tuyo tsaka dilis. Yung mantika para ma-absorb nung kanin. So tara, kain tayo guys. Sarap. Maganda ang panahon ngayon, maaraw. So titingnan ko kung ma-return ko yung mga bottle, empty bottle doon sa recyclable machine, recycling machine. Tuyo.
So tapos na tayo mag-almusal at tapos na rin tayo maghugas ng pinagkainan at ngayon naman natapos na yung sinalang ko labahin. At yan, sasampay na natin siya ngayon. Buti na lang maganda panahon ngayon. Maganda ang panahon. Nakakatuyo tayo ng labahin. Kahapon medyo makulimlim kahapon kaya alanganin makatuyo ng labahin. Masyadong basa yung lupa. Masyadong malambot. So yan, nakatapos na rin sa labada, nakasampay na rin. At ngayon check ko kung available yung recycling machine ng mga bote. Kasi naayos ko na dito kahapon. At ito na yung mga bote. Pag available yung machine, pag may bakante, dadalhin ko ngayon. Yan, naayos ko na sa kahapon. At ito, papost ko na to. Bibenta ko na tong bisikleta na to. Meron pala palang mga doon, mga bote. Yan, na-check ko na kung bukas yung recycling bottle machine. At ayan nga, open siya ngayon. Both glass and plastic and cans open. So ibig sabihin, available yung mga machine, hindi puno. So dadalhin na natin ngayon yung mga naipon namin dito. Empty bottle. I-return na natin dun sa machine. Yan. Nalaglag pa yung isa. So yan, dalawang plastic ng garbage bag, tapos isang ganito pa. Konti lang yung mga bote, yung mga glass. Tapos yan pala, itatapon ko na rin yun. Mga pinaglumang fishing rod, reels, wala na ibang gagamit eh. Pero karamihan dyan mga ano na rin, mga sira na. So nag-iwan lang ako ng 2 piraso, yung matino. Tapos may na-save akong isang reels na paganda. Hindi kinakalawang yung mga tornilyo, tapos mukhang mamahalin. Ano kasi yun eh, mga bigay-bigay lang din sa amin. Mga pinaglumaan, pinagbibigay lang din. And kahapon ko lang din napansin na meron palang ganong reel na matino-tino talaga. Hindi namin nagamit kasi akala namin yung mga pinagbibigay sa amin is mga ano din, mga sira din karamihan. Yan. Yun lang guys, ang daming ngayon nagre-return ng mga bottle. Ayun oh. Ayun, daming nilabas ni Manong. So possible na hindi tayo makapag-return ngayon.
Kakaumpisa pa lang din yata nung dalawang matandang babae. Ang dami pa naman nilang nilabas. Langanin pala yung punta natin. Dami pa rin nilalabas ni Manong oh. Yun yung bit niya na yun, mga bote. Tapos may naiwan pa sa loob ng sasakyan. So langanin nga tayo makapag-return ngayon. Baka pagkatapos nila puno na yung machine. Pag hindi natin ma-return ngayon, baka next week na siguro. Hindi ko lang alam kung anong oras. Alam ko naman 24 hours yata bukas yan eh. So ayun guys, hindi tayo makapag-return ng mga bottle ngayon. So punta na lang tayo ng town. Tambay tayo ron. So ayun guys, nandito tayo sa Sailors Tare Aquatic Club, tabing ilog. And kung mapapansin nyo, itong part na to is inabot to ng baha last 2 weeks ago. Hanggang sa bubong, hanggang dyan sa ibaba ng pinaka-arko nila ng pangalan ng Tare Aquatic Club. Hindi, ang mapapansin nyo, naka road close pa rin, footpath close. And grabe, nagputik talaga oh. Dito ako nagbabike dati madalas. Talagang yung mga damo nagputik talaga. And hanggang ngayon hindi pa rin sila operational kasi hindi pa totally nalilinis malamang. And kung mapapansin nyo, ayun yung Martin Bridge, inabot din yun, yung pinaka ibabaw ng tulay, hindi nadaanan ng mga sasakyan. So umapaw yung tubig sa sobrang lakas ng ulan. Wala pang bagyo nung time na yun, ulan lang talaga. Dito pala nalock yung sasakyan. So ito yung pinaka parking nila. Ayan, nagputik din oh. Puti yung mga basura nila na yun, di tinangay. Fuck, nagulat ako. I'm good mate. Thank you. Yes. Naglilinis si tropa. Dami mga seagull tsaka wild duck. And kung mapapansin nyo, parang ano din, lumawak yung lumawak yung pinakailog. Kumbaga yung ibang part ng lupa doon sa kabilang side na siya, natibag ng tubig sa sobrang lakas siguro ng agos. And karamihan sa mga bahay na yun sa kabilang side is inabot din talaga ng ng tubig baha. Tropa naglilinis. Let me sigaw. So tingnan natin dito kung bukas sila dito, yung papunta rito. So itong side naman pala na to is bukas. Yung sa kabilang side lang talaga ang sarado. Yung paglagpas ng Tare Aquatic Club. And nung bumaha nga yata is umabot yung tubig hanggang dyan sa taas na yan. And kung mapapansin nyo, nilagyan nila ng mga bakod para hindi makapasok yung mga tao dito sa pinaka tabi ng ilog mismo. Kasi nga yun puro putik. Pero before bumaha, yung part na yan is more on talaga, grass talaga yun nandyan. Pero ngayon nagputik. Ayun bakas pa rin yung ng baha. Tapos merong cart, tinangay ng tinangay ng baha.
So imagine, hanggang doon inabot ng tubig baha. So lubog tao talaga. And ayan lang yung pinaka normal na level ng ilog talaga. And may mapapansin tayo nung ano doon, yung playground, playground ng bata. Inabot din yun ng baha. So hindi na tayo diretso papunta ron kasi nandun sa kabilang side yung sasakyan. So titingnan lang natin kung ano yung naging itsura after 2 weeks nga na bumaha. And kung mapapanood nyo yung mga ibang video ko, dito ako nagbabike sa part na to, doon sa dulo. Doon ako madalas nang gagaling sa kabilang side, tapos papunta doon sa paglagpas ng Martin Bridge. So imagine nyo na lang yung taas ng lupa doon sa likuran ko. Inaabot ng tubig yun, tubig baha. So itong kinakatayuan ko na to, talagang lubog to, lubog ng tubig baha. So babalik na ako sa pinagparkingan ko ng sasakyan. Yun talagang part na yun sa kabilang side ang malubhang naapektuhan ng baha. Kasi apaw talaga yung tubig doon sa ibabaw nung pinakataas ng lupa na yun. Maapaw talaga. Matataas na mga puno rito. So imagine nyo na lang, ayun, inabot ng ano, diyan umabot yung tubig. May plastic na sumabit. Taas. Oh. As per sa mga lokal dito, is yun yung isa sa pinakamalalang baha na nangyari dito sa Tari after 105 years. Hindi ako nagkakamali, yun yata yung huli na pinakamalala din. Pero bumaha rin dito last 2020 yata or 2021. Pero mas malala daw yung ngayon. And napanood ko lang din sa YouTube yung huling baha na yun, yung 2020 nga yata or 2021. Nung bago ako pumunta rito, 2022 yun. Nagre-research kasi ko about dito sa lugar kasi nga dito ako mapapapunta. So yun, may napanood akong videos sa YouTube na yun nga bumaha ng taong 2020 or 2021. May nakita tayong lizards, ayun, sa ibabaw no, fence. Wild lizard. Yun yung Martin Bridge. Imagine niyo yun, yung taas ng tulay na yun, inabot talaga yung ibabaw. Tapos ito nga, kung mapapansin nyo rin yung pinakabubong na yun, bubong ng building na yun, ng aquatic club, is inabot talaga. So lubog talaga yung loob ng kanilang establishmento. Ayun si tropa, kanina pa naglilinis yata rin. May ang sigaw kanina eh. Tapos yan dire-diretso dun yan pag nagbabike ako. Pero ngayon nakasarado nga yung kabilang side, hindi pinapadaanan.
This club is now closed. So hanggang doon yung footpath na to. Buti na lang itong isang to mataas. Meron siyang pinaka second floor, tapos yung pinaka baba niya is parking yata yan. So malamang hindi rin inabot yung second floor nila. May uwak doon sa linya na kuryente. Wak! 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 Napaka-common din ng mga ibon na yan dito. Araw-araw makakakita ka ng ibon na kagaya niyan. So yan, pasok muna tayo dito sa Coles. Magtitingin tayo ng pwedeng bilhin. Naalala ko nga pala, kailangan ko rin bumili ng kamatis panggisa. So nakalabas tayo ng Coles at ito yung mga nabili natin. Kumuha tayo ng spinach, gatas, repolyo, tapos sliced bread, tapos yun nga, kamatis. So yan, nakabalik na tayo ng sasakyan. Nakalabas na tayo ng Coles. At ito nga yung mga napagbibili natin. Baby spinach, gatas, sprinkles, sliced bread, kamatis, tapos kumuha tayo nitong pang-pritong manok. So gumastos na naman tayo ng $34. And ito sana yung mga i-return nating mga bottle, kaso hindi tayo nakapag-return kasi ang daming tao dun sa machine kanina. Tapos tinignan ko nga yung availability ng machine. Ang nakalagay na is almost full yung machine. So malapit na siya mapuno, kaya hindi na tayo nakapag-return. Pero ngayon open ulit siya. Hindi ko lang sigurado kung nag-collect na siguro, tinanggal na ulit yung ibang laman, kasi kanina naka highlights tong plastic and cans, almost full na yung nakalagay. Tapos ngayon open na ulit siya. So try nating bumalik, baka sakali. So ayan, malapit na yata matapos ng mga ngayon, naglalagay ng mga, nagre-return ng mga bottle. So pipila na tayo para tayo na yung susunod.
So naka $2.70 tayo sa mga bote. So naka $8.70, 80 cents. Malapit na mag $9. So malapit na mag $10 guys. Okay, I'm done here, mate. I'm done. Oh, yeah. Oh, yeah, I've got some cans. I just want to give it a Sakto $10. Last one. So yun guys, natapos din. And buti na lang talaga nagkaroon ng available doon sa machine. Actually dalawang machine yung gumagana sa plastic and cans. Yung sa mga bottle, yung isang side hindi gumagana, yung ano, hindi nakakapag-print ng resibo. Pero nakapagana tayo doon sa kabila, nakapag-return tayo. So ang total is gano ba? $2.70 dun sa mga bottle, sa mga glass. Tapos 18.80 sa plastic and cans. So ayan. So meron tayong kinitang $21.50 yung pinaka total nya. Di na masama, may pambili ng itlog, tapos 5 kilong bigas worth $12 yung bigas na 5 kilo. May ano kanina dun may naka-sale siya ngayon. Hindi lang ako kumuha kasi hindi ko alam kung marami pa dun sa bahay hindi naman ako masyadong nagkakakanin ngayon, lalo sa gabi. So ayan, naka $21.50 tayo guys. Actually ipon namin nung kasama ko dati sa bayan. So umalis na siya. So ako na lang ang nag-return. And ayun nga, naglilinis na tayo doon sa bahay kasi baka mapalipat din tayo.